Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagbabala ang DOST FIVOC sa publiko kontra sa fake news na kumakalat online patungkol sa umano'y pagtama ng malakas na lindol sa bansa. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagtugon ng pamahalaan sa mga biktima ng lindol sa Cebu at Davao. Big One, posibleng tatama ngayong araw. Sa unang tingin, mukhang totoo ang video newsreel na ito na kumakalat sa social media ukol sa umano'y pagtama ng The Big One o malakas na lindol. Pero babala, peke, AI-generated at walang katotohanan ang naturang video. Mismong ang DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang nag-alerto sa publiko ukol sa disinformation na ito. Sabi ng FIVOX, huwag i-share ang video na posibleng magdulot ng pagkalito at pagkatakot sa mga tao. Paliwanag pa ng ahensya, walang sinuman ang maaaring makapagsabi kung kailan tatama ang malakas na lindol. The most that we can do is calculate the recurrence interval. Okay. But say for instance for the big one, we say that it happens every 400 to 600 years. And the last time it moved was in 1658. So if you consider the lower boundary, which is 400 years, so 1658 plus 400 years, that would be 2058. So it means that as we get closer to 2058, the probability of this magnitude 7.2 recurring is tumataas. Una na ring nilinaw ng FIVOX na hindi konektado ang mga nangyaring lindol sa Cebu, Davao at La Union. May kanya-kanya kasing fault system ang bawat lugar kung saan tumama ang mga pagyanig. Gayunpaman, paalala ng ahensya sa publiko, manatiling nakaalerto at suriin ang integridad ng mga gusali sa lugar na tinamaan ng lindol. Samantala, sugatan ang 14 na individual matapos ang magnitude 5.8 na lindol sa Bogos City, Cebu, alauna ng madaling araw nitong Lunes. Aabot naman sa mahigit 740,000 katao ang apektado sa buong lalawigan magmula ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. 13 evacuation centers na minamaintain and these are operated by DSWD kasama ang Philippine Red Cross. So housing some 4,000 families dito sa 13 evacuation centers. Ito yung mga tinatawag nating tent cities. Sa Davao Region naman, personal na dumalaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tiyaking natutugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng dalawang lindol doon noong October 10. Naglaan ang Office of the President ng 158 million pesos na halaga ng ayuda para sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Lahat ng bawat lugar may kaibahan sa pangangailangan. Yung iba, kailangan ayusin yung water supply. Yung iba, kailangan buksan yung kalsada. Iba-iba. And that's why, ang thinking namin, ibigay na lang namin sa inyo yung pondo. Mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Sa inisyal na pagtataya, 8 ang patay sa Davao earthquakes. Mahigit 400 ang sugatan at 250,000 residente naman ang apektado.